Kumpirmadong lehitimong Chinese Army uniforms ang mga nasamsam sa Pogo compound sa Porac, Pampanga, pero mga luma na. Marami ring dating legal na Pogo ang naging scam farm nang matanggalan ng lisensya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi pa nangangalahati ang Presidential Anti-Crime Commission sa paggalugad sa mga gusali sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac, Pampanga. Pero libu-libong computer nang nababawi at patuloy pang dumarami ang mga nababawing ebidensya. Kabilang sa mga pinakaagaw atensyon sa mga yan, ang mga iba't ibang umano'y Chinese military uniform. Sa pakipag-ugnayan ng PAOK sa intelligence community, lumalabas na lehitimong uniforme mga ito ng Chinese Liberation Army, pero luma na. Sa ngayon, wala pa naman daw malinaw na ebidensya ng pang-ESP na nagaganap sa mga Pogo hub na ito. Pwedeng may isang veteran na veteranong pulis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay yung pinakamalala, baka naman meron nga talagang military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga online gaming farms na ito. Bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as conduits of money laundering, no? So, medyo malaking problema po ito para sa bayan natin kung mapatotohanan natin na meron nga nakapasok na mga espiya sa mga scam farms na ito. Nasa temporary detention facility sa Pasay ang mahigit 100 nahuling Pogo workers. Maraming nasampahan ng reklamong paglabag sa mga panuntunan ng immigration. Pero hindi sa kanila nagtatapos ang pananagutan dahil sasampahan ng kaso ang mga mapapatunayang sangkot mula sa mga manager, mga nantotorture at hanggang sa beneficial owner. Sa pagtaya ng PAOK, marami sa mahigit 4 ang kinansilang internet gaming license sa mga Pogo, naging mga scam farm na. Sa huling bilang nila, base sa listahan binigay ng PAGCOR na biniwian ng lisensya, 58 ang aktibong scam farm, pero mas malamang na mas marami pang bilang na ito. Pinakamarami sa Metro Manila, Central at Southern Luzon. The number of scam farms that are operating out there could be anywhere between as low as 58 to as high as 402. Siguro the median number would be 300. Now, nasaan po sila? Nagkalat po sila, but they're all over the country. Pero sagot nga ba sa problema ang pagbabawal ng tuluyan sa mga Pogo? Nauna nang sinabi ng PAGCOR na tutol sila sa total ban dahil lalong mawawala ng kontrol ang gobyerno sa mga ito na hindi naman titigil at bagkus ay magiging patagulang ang operasyon. Ang PAOK sinabi ring hindi basta-basta total ban ang solusyon. Pag-iban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar. Kasi mas magiging problema po sa atin yon kapag we totally ban them pero wala tayong mekanismo kung papaano natin sila madideport, paano natin makukuha yung mga equipments nila, paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras.